Hi everyone, so good morning. Grabe yung disappointment ko kagabi. And first time ko siyang nakita na ganun siya kagalit. But anyway guys, pumunta ako ng Jamia, bumili ako ng kubos and sliced bread, tapos chapati. No, chapati ano na to, pang survive lang namin to ng kasama ko guys. Sariling ko pera pala pinambili dyan. So kahapon guys, hindi ko inasahan talaga yung mangyari and I'm really disappointment. Alam niyo yun, yung na-witness mo, yung ganong klaseng pangyayari. And what if guys, what if lang wala ako dito? What if yung gagawin niya ganun pa din sa mga baguhan, no? Sa mga baguhan na mga worker dito. Ako guys, proud ako sa sarili ko kasi talagang pinaglalaban ko kung ano yung tama. Ginagawa ko talaga kung ano yung tama. Kumbaga ginagawa ko lahat ng responsibility ko. Kaya siguro medyo siya kalmado pagdating sa akin and medyo siya takot din talaga sa akin guys. Hindi naman sa ano, pero ako kasi yung tao na hindi ako nagagalit kapag wala akong rason. Pero kagabi guys, nakita ko talaga kung paano niya tratuhin yung kasama ko sa harap ng mga bisita namin. Doon talaga ako guys, parang nawala din ako talaga sa prino kagabi, no? So, nandito yung kapatid ng amo kong babae, tapos yung anak niyang isa. So, yung kasama ko kahapon guys, sira talaga yung cellphone niya. As in, sira talaga yung cellphone niya. Hindi talaga nagcha-charge. Umaga pa lang tinatry ko naman yung best ko na linisin, ganon, sinubukan ko lahat ng charger. As in, hindi talaga umaangat yung pagcha-charge. So, sabi ko sa kanya, internal na to. Kasi nga guys, masisira talaga cellphone niya. Gawa ng kahit 10% pa, huhugutin niya sa charger. Kasi nga addict nga siya sa katawagan. So, talaga masisira yung cellphone niya. So, ayun, nagpaalam siya na umalis para paayos niya yung cellphone niya. So, pinayagan naman siya. And very smooth talaga yung pag-uusap. Sige, paayos mo doon. Tapos babalik ka na lang sa tamang oras. Ganon. So, akala namin talaga, normal days lang. And she's very happy, guys, na kaharap niya yung mga bisita namin. So, ganon ka-plastic yung babshi. Fast forward. Nakauwi na yung kasama ko, guys, mga banda alas 8:30. So, nawala siya ng 2 oras lang. Pagpasok nung kasama ko, sabi nung anak, nandito na yung worker mo, gumanon. Biglang, bugs! Ganun, sumabog siya guys, as in sumabog talaga siya. Sa susunod, hindi na kita papayagan, alam mo bang bawat minuto, segundo, binabayaran kita. Dami na niyang sinabi guys, pinapakain kita, pinapatulog kita, pinapasahuran kita, ganun. Dami na niyang masasakit na salita guys. So syempre ako, nakatayo ako. Dito yung kasama ko, dito ako, nandito yung anak, nandito yung babshi namin. So tinignan ko yung babshi namin. Kasi nga, hindi na maganda yung ginagawa niya eh. Kasi sobrang sarap ng ngiti niya, guys, kaharap niya yung mga bisita namin. Din pagdating ng kasama ko na nagpaalam ng ayos, biglang bugs, sumabog. Tapos ito namang alaga namin, sasabat pa nang wala sa timing yung pagkasabat niya. Tapos parang pinupush pa niya ba yung bobsis namin na magagalit pa dun sa kasama ko. So hindi ko na nakontrol yung sarili ko, guys. Talagang kinorek ko yung babshi namin. Sabi ko sa kanya, dapat di mo na pinayagan kung labag pala sa loob mo at ayaw mong malugi sa oras. Ganon. Sinabi ko sa kanya, sa susunod, wag mo na siyang papayagan kung ayaw mong malugi ng oras. Tinanong ka naman kung gusto mo ng replace. Sabi mo naman, hindi na kailangan kasi 2 oras lang. Ikaw na yung nag-excess na hindi kailangan ng replacement kasi 2 oras lang. Pinapaalala ko lang sa'yo, kako. Kasi sobrang sakit na nung binitawan niyang salita, guys, dun sa kasama ko. Matino naman na nagtatrabaho yung kasama ko. Halos wala na nga siyang tulong. Nakikita ko yung sakripisyo niya sa asawa niya. Tapos, sa 2 oras lang, gaganunin niya yung kasama ko. So, masakit din yan sa part ko, guys, na ganunin niya tratuhin. So, dahil sa buwisit ko, andun yung anak niya, guys. Paglabas ko ng pinto, talagang inano ko yung pinto. Oo, hindi ako. Pero nakita ko kung paano niya bastusin, paano niya pagalitan yung kasama ko sa harap ng mga bisita namin. Guys, kung sa akin yung nangyari, hindi ako papayag ng ganon. Mag-aalsal balutan talaga ako. And sa tagal ko dito guys, first time ko siyang makita na ganun kagalit. Kaya yung temper ko din, hindi ko din talaga napigilan. 500 ang isang buwan mo, tapos mawawala ka ng matagal. Pero pinayagan niya. O diba, kayo kaya guys, hindi kayo mabaliw sa kakaisip dun. Nagpaalam ka ng maayos, pinayagan ka ng maayos. Pag uwi mo, biglang sasabog. Sobrang stress ng kasama ko talaga guys. Alam niyo yun yung sa takot ko baka atakehin siya kasi may high blood eh. Sinabi ko talaga sa kanya, hindi mo nakikita yung sakripisyo ng kasama ko sa asawa mo. Halos wala ng tulog yan. Tapos sa 2 oras lang, pumayag ka pa. Importante pa yung lakad. Gaganunin tratuhin. Tapos sabay alis. Hindi na ako naghintay sa sagot niya. Kaya ingat kayo. Kasi pwedeng anytime, pwedeng magbago talaga ang lahat. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon, kung anong pag-uusapan nila. Pero ang alam ko, tumawag yung kasama ko sa agency niya. So, ewan. Yun lang, good morning.
Nakaka-disappoint lang. Amping.